Hello po, good afternoon, good evening, good morning saan man kayo naroroong bansa ngayon. Hello po sa mga viewers dyan na nanonood ngayon. Naway nakita nyo itong post ko ulit. Ilang days na ba ako nag-post? Nung buhat nung full moon po yun. Bernis ba yun? Hindi ko malala kung anong araw yun nag-post ako. Na hinatake po ako ng habang nagla-live po, nagre-record po. Hinatake po ako ng demonyong as in Makati po talaga. As in po talaga nagpantal-pantal po talaga yung katawan ko po. At saka ano siya po, pasulpot-sulpot lang na po sa gabi. Halimbawa ngayon po, may kumukunik na naman po pero hindi siya Makati, light na yung energy niya. Pero yung nakaraang araw po, Mario Joseph, talagang feeling ko ang daming tusok-tusok na karayom na bumabalot sa katawan ko. Grabe po talagang pantal. Biyernes yata ako nag-umpisa kasi Biyernes na tayo yun. Biyernes, Sabado, oo nga, Biyernes, parang Biyernes na yata yun. Tapos, nagtrabaho pa ako nung Lunes. Hindi na siya masyadong, pagpasok ko ng kagabi noon, kasi night shift po ako eh. Hindi ho siya Makati, pero, ngayon, nagparamdam na yung ano po, parang, hindi na soft ang binibigay ko, hindi hard na parang may galit. Ewan ko kung continue pa ba ngayon ang lunar eclipse. As in po, nagtrabaho ko ng Lunes panggabi po kasi ako. Mga alas 11, maaga kasi kami nag-break time, mga alas 11 mahigit yata yun. Tapos, nag-umpisa na yung kati-kati ko. Sabi ng kaibigan ko, mo, parang namantal na yung katawan ko. Kasi habang nagtatrabaho kasi ako, ini-enjoy ko ba para lang tong demonyo, tong inggitirong baklang to. hindi magano wala talaga eh. Talaga atakihin ka, masaya ka man sa hindi talaga atakihin ka kasi nasa light kasi tayo kaya nagagalit siya kung bakit ako nagsiservisyo sa Diyos, bakit ko ibinigay ang faith ko sa Diyos, hindi sa Kanya. Sino ba siya? Demonyo lang siya. Kampo na siya ng kadiliman. Ang gusto niya mag-ano ako sa Kanya, maging slave sa Kanya. Ano siya, siniswerte. Nako, kawawa talaga yung mga demonyo ngayon kasi wala silang ibang nag-ano sila, umatake sila ng mga tao, nakagaya ko, mga bata. Pati mga pamangkin ko, inatake rin. Tapos, pati sarili niyang anak, ginawa niyang sakripisyo para lang kumita sa paging sikat niya. Pero no, yung lahat na ginawa niya sa mga tao, sa mga kabataan, nag-uumpisa na pati yung mga kasamahan niyang mga babae na attention seeker din. No, may isa din, ichikwa ho yan, nagkasakit ho yan. Dahil gusto din niyang sumikat. Nag-ano din ho sa akin yan, nagbigay din po sa akin ng yan, black magic. Nung hindi ko nalaman ko, nung nag-ano din po ako, naramdaman ko na kakaiba yung sitwasyon ko para kung talagang black magic, as in para ka ng patay, papunta ka na doon. So, biglang nag-pop up yun siya. Bumalik ko sa kanya yung yung parusa. Ewan ko lang kung nag-ano pa ba rin yung babaeng yan. Kasi parang okay na yung siya eh, parang tapos umalis siya sa niya sa stage, ba yun? Umalis siya sa kumpanyang niya nag-build sa kanya. No, dapat magpakabait siya. Kasi isa lang buhay, hindi porkit kampong kadiliman, hindi mo matatanggap ang kamatayan, tatanggap ka rin kasi ang Diyos hindi natutulog, nakabantay. Tingnan mo, nagsasalita pa ako ngayon, parang ayaw po magbukas ng bunganga ko kasi parang gustong ayaw ipa-open. Tapos itong demonyo na nakakunik sa akin, nagpaparamdam naman. Ang maaga pa lang, mga alas 2 yata, dadiri na naman ako, hindi ako makapaglinis kasi tumukunik na naman tong manyakol na demonyong to. Talagang naririnig ko sila at saka yung babae niya. Gumagawa ng kasi ang style ng mga demonyo to, nag-perform sila ng sex magic. Tapos, parang ini-imagine nila na ako, ka-threesome nila ako para ma-absorb nila yung energy ko. Nararamdaman ko na may kumukunik sa akin. Pero ramdam ko na yung yung parang katawan ng babae na inahaplos-haplos. Pero, hindi ako ang ka-judge sa totoong buhay. Kumbaga, para siyang illusion. Kaya kaso lang kasi may kakonnection kasi siya, kakonnection kasi kaming dalawa sa energy siya. Kumbaga soul tie, kahit anong cut ko, andyan pa rin yan. Kasi the more nga, ikakat ko siya, the more talagang magbabalik-balik siya. Kahit matigas ang ulo, kahit hindi na siya pinabalik, makapal ng mukha. Talagang, yung divination power niya, talagang ginamit siya sa hindi maganda. Ngayon, may unti-unti na siyang pinaparusahan. Iniisip kasi niya, lang natural lang na karma na tatanggap niya, pero hindi niya alam. Talagang totoong karmang galing sa Diyos ang nararamdaman niya. Hindi ako katulad dati na talaga,
na matindi talaga yung stress ko. Nung ano lang, nung full moon, kasi grabe yung full moon. Nangati talaga ako, umiyak na ako kasi hindi ko gusto kong ano siya, gusto ko siyang, ang tawag nito, nangati na naman ako. Gusto ko siyang tiisin, hindi talaga matiis kasi grabe talagang nagpantal-pantal yung ano ko, grabe dito buong ano, pati mukha ko, grabe talaga, as in, nabalot din ako ng ano, pantal-pantal. Tapos nagnunubi na po ako, yung pa ako, grabe, talaga yung pa ako din, yung soul food ko talaga, kinukustos ko talaga ng rosaryuhan para lang mawala yung kati. Nawala man siya nung natulog, pero nagpanay ako, hampas na mga rosaryo para lang umalis ng mga ano, talaga ang kati-kati pa talaga. Tapos pag kinabukasan ng umaga, nawawala ho siya. Tapos pag gabi talaga ho talaga siya umepekto kasi mas ma-powerful po kasi pag gabi ang ano yung 'di ba full moon, di yung mga black magic na sa gabi yan kadalasan ginagawa. Grabe talaga. Pantal-pantal ilang araw ako nagtiis talaga. Di kahapon nagpunta ko ng nagpaano ako ng doktor ng gamot. Tinanan ako kung anong sa allergy ko. Sabi ko, nakita ko talaga. Bigyan ako ng lotion. Nawala naman siya. Wala naman akong allergy sa ano kasi nung time na minun ako ng maintenance ko, hindi naman ako naka-experience ng ganun. Talagang nung time na talaga yun, nakita ko tapos ganun na umaga. Paggising ko sa mga alas 10 ako, alas 9 ako nagising alas 9 lang umaga kasi matagal ako natutulog kasi nagnunubin na ako hanggang alas 2 ng madaling araw. Pag ano ko sa cortina ko kasi yung cortina ko inaano ko sana siya. Kumbaga tinatay ko siya kasi di ba galing siya sa bungkag kasi nag-cover siya sa window tapos pag nagising ako ano ko siya binabalot parang ribbon ba para yung sinag ng araw pumasok sa kwarto ko. So nakita pa naman akong isang malaking ano siya beetle, tama ba, beetle, tapos tinignan ko siya, ano yun, nasa salamin na bintana ko ba. Ang laki naman nito. Pag may ganyan pa naman, may ano, parang barang talaga mga rituals na pinapadala sa ano ba, sa iyo. Na ang lakas na ng energy. Pero hindi naman siya ano malala. Pero huwag tayong kumpiyansa kasi energy na yan eh. At saka Disney swapper pang kumukunik sa akin. Tapos, inano ko siya ng alcohol. Inano ko siya ng alcohol. Siniritan ko siya. Nangisay-ngisay. Nahulog. Hindi ko lang siya hinayaan ko kasi inisip ko lang mamatay. So, pagbalik ko pa naman mga alas 4 ng hapon kasi isinarado ko yung ay hindi pala alas 4 siya tapos pumunta ko sa parang katabi ng bintana ko kasi may kinuha kong napkin. So pagtingin ko sa bintana dalawa na siya na beetle. Sabi ko bakit ang dalawa to? Yan pala yan yung padala sa akin ng mga kaaway ko sa spiritual. Ganyan yung pag may ganyan hong beetle po ano yan, may mga barang or palipad hangin, ganyan. Kaya pala nung araw na yun, grabe yung pantal-pantal ko kasi may pinadala sa akin na na beetle. Nung nakaraan namang nagpost din ako, gagamba naman yun, matindi. Kahit saan ako laging may gagamba, may ipis. Wala namang ipis dito kasi naglalagay ako ng ng mga, alam mo yung gamot para yung ipis, pag nasbay nila yun, mamamatay sila. Pero sa totoo lang, wala talaga yung ipis dito sa amin kasi naglalagay ako doon at saka naglilinis naman ako. Buwatan talaga, nagkaroon ako ng mga, na-awaken ako sa spiritual, ang dami talaga. Tapos nung mga nakaraang taon na rin, naligo din ako sa shower namin, sa my room. Ang laki ng spider sa may sliding door ng namin, sa shower room. Na-shock talaga ako kasi ang laki. Ay, madali pa naman pagbukas sa bidada. Nakita ko agad siya. Ang laki ng spider, grabe. Hindi yung putso na, hindi yung yung bahay-bahay na na spider, yung hindi mo agad matatakot. Talagang yung matatakot talaga na spider, yung parang yung talaga pang tawag nito, yung pangsabong talaga. Yung iba naman yung parang yung sa Bisaya pa yung tambayawan. Grabe talaga. Grabe. So, one time din, naka-experience din ako na isang ahas din talaga sa backyard namin. Grabe. Ang tindi ng kaaway ko sa spiritual. Alam mo yung patalikuran gumamit, yung hindi nakikita, hindi harap-harapan gumamit kasi takot nga, gumagamit ng black magic. Nakakatawa yung mga demonyo, no? Isinanglan nila yung kaluluwa nila para lang kumita sa malit na bagay. Hindi nila alam na sa una lang yan maging makatanggap ka ng kasikatan or material, pero ang Diyos nakikita yan ng Diyos, nilista ho yan, hindi ho sa habang buhay magtatagumpay ho sila. Yung kaaway ko sa spiritual, matagal na pala ho yung gumagamit ng ganyan. Hindi pa lang ho siya ang una, yung mga kamag-anak niya, yung pamilya niya, tapos naging sa kanya na.
Ngayon, kasultay ko yan siya. Ako na ho yung binigay sa kanya na para last na ho na magamit niya sa kademonyuhan niya. Tatakot siya sa akin eh, kaya nag-disconnect siya eh. Pero gumagamit pa rin siya ng black magic niya. Nagabayad ho siya ng mga ibang tao para hindi malaman na siya ang gumawa. Pero ngayon, alam na ng mga tao na siya ang gumagawa. O ngayon ramdam ko yung may pumapasok kasi ano niya sa akin eh, yung babae niya, asawa yata niya yan eh. Galit na galit sa akin yan. Pero obsessed din sa akin. Kung obsessed yung kasulti ko sa akin dahil sa maganda kong iniriyan na nagbibigay sa kanila ng ng magandang pamumuhay, magandang di ba sikat siya? Nagbibigay sa kanya ng trabaho sa pagiging sikat niya. Basta pag nasa light kasi tayo ho mga na light, pag nakukunik po sila tayo sa kanila o inabsorb nila yung energy natin, suswertehon ho sila. Yan yung maganda sa light, suswertehin sila. Kaya inggit ho sila sa mga light na kagaya natin na yung faith natin ay nasa God lang. Yung sila naman, yung kaluluwa ay binita lang sa maliit na bagay, maliit na presyo ng pera. Pero ang tindi nilang gagawin, papatay sila ng kagaya natin. Kaya hindi ho tayo papayag sa ganyan. Ang Diyos hindi rin ho papayag. Talagang may katapusan ho yan. Ngayon, stress siya, malungkot buhay niya, hindi siya masaya. Tapos sa tuwing